Now we are here in a Mad Cafe. We're here to interview the manager of Mad Cafe. I'm Austin, the interviewer, and this is Cabral. And we have here Sir My name is Carlo Tablate. Sir Carlo Bar as the manager of Mad Cafe. Sir, can you describe us the background why you are employed here in Mad Cafe? Of course, syempre, this branch kasi is newly branch. So, they need more person, like all the staff, manager, assistant manager, staff, barista, and teachers. So, they gather the mass hiring. Yes. Then, when I'm there in the interview, they say that I'm qualify for this position. Eventually, as the manager po, sir, paano niyo po mapapakita yung hayaan niyo po yung employees na sila po mag-decide sa trabaho nila? Well, sa trabaho kasi, lagi yung tatandaan na hindi lahat ng trabaho pare. And hindi porkit yun yung tinapos mo, yun yung magiging trabaho mo. Minsan, kahit nurse ka, pwede kang maging waiter. Waiter ka, pwede kang nurse. Depende sa sitwasyon. Pero lahat ng trabaho, merong training. Meron kasi mga tao na matalino sa school, pero sa hardworking, hindi siya ganun. Pero namang mga taong may skills, pero hindi knowledgeable. So, syempre, bilang manager, lahat ng staff kailangan dumaan sa proper training. So, pag meron na silang proper training, nagkakaroon sila ng mga knowledge about sa pinasok ng trabaho. So, kung pumapasok yung tiwala na, so, knowledgeable sila and well-trained sila. So, hindi kami natakot na magkamali sila. Well, ang pagkakamali is normal. So, alam namin na kaya nilang i-handle. Ano ako yung nagkamali sa ano niyo na-encourage? Siyempre, pag nagkakamali ng isang staff, meron kami proper na sinusunod na basis dito. So, para maiwasan natin mga pag may mga pagkakamali, of course, may lapses. Yung mga lapses na yun, kailangan lang din namin balikan at ituro ulit, i-remind sa kanila kung ano yung mga lapses nila para in the future, madaanan na rin nila yung pagkakamali na yun or yung situation na yun, kaya na nilang itama ng their. Yung doon naman po sa pag-reward po sa ng kanilang dedicated po. Sa rewarding kasi, meron tayong tinatawag na employee of the month dito. Siyempre, may mga rewards na nakuha. Meron din kami mga basis na tinitignan maging effect naman sa isang staff. Like, no absent, no late, zero mistakes, mga ganong bagay na exam. Ay, yung parang foundation yung walang pag-ias. Ganang din naman yung mga staff kasi pagiging hardworking at yan nga, dedicated sa trabaho, hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance para madagdagan yung sahod. Kaya hindi lahat ng kumpanya tukit magaling ka, tataas ang pangsahod. This is Philippines. Ganun ang thinking ng mga Pilipino. So, kahit gano'n ka kagaling, hindi yung sahod dito. Kaya ginawa namin yung employee naman, at least, ng integration na, mas gagalingan ko. Kasi baka ako ulit yung magiging job naman. Makakuha ulit ako ng reward na. Anong strategy po yung pinapakita para pag-communicate mo sa ibang employee? At iba-iba po yung skill nila, kahit iba-iba po yung Sa communication, every morning meron kaming small huddle to talk about mga things na meron dito sa store. And pagdating naman sa mga staff, kahit hindi sila pare-parehas, tinitignan ko yung mga weakness and kung saan sila magaling. And every time na kahit pabiro, kinakausap ko sila na kung ano yung mga kailangan pa nilang as a person dito, lalo na hindi lahat ng staff laging kasama mo for present. Kasi minsan may nakalip, may nag-absent, or wala talagang staff, mag-isa ka lang. So, kailangan mong trabahuin lahat. Kailangan full skill ka rito. Marunong ka magparista, kita ng tubig. Marunong ka mag-service. Maliban na lang sa kitchen kasi hindi ka talaga pwede magluto. So, kailangan dito, pag dito ka sa store ng manager, you need to know kung ano yung mga strength at weakness nila. Tapos kung ano yung weakness nila, you need to build that.
Para in the future, ano bang, Yung weakness sila na pamagiri. yes, kasi walang taong pagpasok strong ng agad. Walang taong pagpasok mo sa trabaho, alam ko lahat to. Walang ganun. Makakaiba tayo ng, yes, nobody's perfect, but practice make you better. Not make you perfect. Make you better. Then, ginagawa din namin yung paraan para ma-boost sila. Baka mabigay nila yung 100% thing. Paano naman sir dun sa mga employees na may problema sa family, emotional problem sa ano? Well, nung stop pa kasi ako bago ako tumaas sa posisyon, as me, sinishare ko sa kanila na dahil marami na rin ako experience, laging sinasabi sa kanila na huwag nila isasama yung family matters sa work. Dito may tinatawag kaming two-phase. Two-phase, kahit sobrang bad trip ka, sobrang lungkot mo, irritable ka sa customer, you need to smile pa rin. Yes. Kasi kung ipapakita mo yung sa customer mo, bad trip ka, tinangin dito sa bahay, wala nang kakainsan. So, lagi ko sinasabi sa kanila, emotion outside, don't put inside. In a good way. Pag hindi talaga kaya, problema mo, let's go. Outside the store, let's play. Pero onti lang. At least masabi mo kasi mamaya, nag-isa ka lang, hindi mo na-handle yung problema mo, hindi mo kaya. This is solution na. We're here, hindi lang po I'm your manager, manager mo lang. Sa lakas, kaibigan mo. Kahit nga sa lakas, di mo na ako kaging susunod. Gusto mo ako usapin about your family, about your problem. At least, magpipakita na rin. And syempre, yung advice ko rin sa'yo, hirap kasi mag-advise nung hindi mo naman na-experience. Okay? So, yun din yung ginagawa namin dito sa store. Mga hindi nila alam, trabaho, marami na rin yung experience. Share lang din namin sa kanila. Kasi yung mga staff namin here, yung ilang dito hindi talaga naka-graduate ng HRM or related sa FM. Zero experience. Pero as of now, nagagaling mo mga weekends. Developing. Yes. Magkaiba kasi as a manager for me magkaiba yung boss. Isa, leader. Si boss kasi, coach naman si leader kasi, ikaw yung nag-lead sa team. So everyone make up to be better. Parang kayo po yung way. Yes, kasi hindi habang buhay magkasama ako. So as long as kaya ko i-share yung mga knowledge ko sa kanila, sinishare ko na. Pero ang akin lang, nasa kanila yun. Kung gustong tanggapin, ito. Ay okay. Ang gusto ko lang, sinasabi ko sa ito, sinishare ko sa ito, kasi mamaya, in the future, kung anong posisyon ko, posisyon mo na. Yung alam niya. Yes. Question number 6, sir. Ano po? As a manager, ano po yung mga common issue dito po na nag-notice sa inyo sa mga employee? Tsaka, paano niyo po yung nakahandle? Like, mga cost po nito. For employee matter sa mga tao. Well, actually, basics lang naman, like, they're eating the food, they're drinking the drinks na hindi allowed. So, yung ngayon is, syempre, kahit ano kasi sabi mo yan sa mga yan, hindi gumagawa yan, hindi naman. First, vocal. Second, vocal again. Third, IR oriented. You need to explain your side kung bakit na ginagawa. Digital. Bawal. Wala po silang mga stay. Wala po Manners. Actually, every person meron yan. Hindi lang ako. Kasi, lagi niyong tatandaan, ang taong gumagawa ng kasalanan, guilty. Okay? So, pag ikaw o siya gumawa ng kasalanan at sinita ko, of course, guilty yan. Gagawa ng bad money. Tatampo. O na lang lagi. Lagi yung pinag-iinitan. Well, like ko rin sinasabi sa kanila, everything you do, everything you act, is reflected on you. Yun yung lagi sinasabi sa kanila. Kaya, huwag kang maninisi ng ibang patrabaho ng product. Kasi ako, sinusunod ko lang yung proseso, ginagawa ko.
gawin mo yung trabaho mo at sumunod ka na. Question number 7. Ano po yung mga strategy dito, sir? Para yung yung role ng mga employee nyo is makita nila yung value. Actually, basic answer lang, pag nakagawa sila ng maganda, good job. Good job lang. Kasi ang reward kasi, full month eh. Ito share ko lang. Lagi niyong tatandaan. Kahit gaano karami nagawa niyong maganda, pag may isa kayong nagawang mali yung makikita, hindi man. Yun yung binago ko dito. Lahat ng magandang ginagawa niyo, lagi naka-good job sa lagi naka-thumbs up, good job, lagi mo ina-announce yung name kung sino yung gumawa nito, gumawa niya. Para na-acknowledge sila. Ano po yung mga specific instance po dito na maaaring ma-appoint ay yung mga employee, like authority, and paano po yung nakaka-affect sa kanila sa performance sa judgment? Well, dito rin sa amin meron kaming house rules na before you do anything or bago ka mag-decision, we need to know why. This is the answer. Pag ikaw gumawa ka ng kahit ano dito at hindi namin alam, nakita ng may-ari or ng office, paano namin kayo identify? Paano namin kayo ililigtas? Unang-una, hindi kayo nagpaalam. Hindi namin alam. Well, what we will do? Sanction kayo. IR kayo. You need to explain yourself. Na, hindi namin kayo nililigtas. Okay? Yun yung nagiging problema. Pero pag sila, nang nibastas namin, kahit anong gawin nyo dyan, basta alam namin, kaya namin kayong pagtakpan or iligtas. Kung pag walang basbas niya, sir, bawal niya ng headcount. Yun yung magiging problema. Pag hindi, wala akong basbas, hindi ko alam. Halimbawa, stamp ko, lumabas. Tapos dumating may aki, nakita siya din. Kasi nakapang sa baba, ano ginagawa niyo? Ako, ang alam ko, hindi pa naka-click. Ito yung sa office. Pag-sure. Baka nasa bumaba lang po, baka may dinayin na or what. Pero pagbalik niya, wala galito. Bakit bumaba ka? Hindi ka nagpaalam. Dumating may-ari, nakita. Tinanong ako. Hindi ko alam sasabihin ko kasi hindi ko. Kung mapahama ka doon, accident, kakain ka, naka-duty, lagot ka ng stage. So, yun mali. Mas yun nga po nito. Ano po yung mga pangunahing katangian or skills na hinahanap nyo para sa isang leader para ma-promote nyo sila sa team members or paano nyo sila mabibigyan ng motivate para mag-start? Dito kasi sa amin, hindi mahalaga kung matalino ka or magaling. Ay, gusto ko rin sa inyo i-share. Una-una namin chine-check yung ugali. Yung ugali kasi, simula pagbata mo hanggang tumanda ka, ikaw yan eh. Ikaw yan, hindi nababago yan. Ang knowledge na pag-aaral, ang skills na tutunan. Okay? Dito sa amin, ang category is, syempre, kailangan, you know everything. Kaya mong maglinis ng CR nang walang gloves. Kaya mong balgalayin yung grease trap nang walang gloves. Kaya mong maglinis ng floor kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong linis ng floor nang walang reklamo. Second, syempre, in serving. Kailangan, galing ka, kabisado mo lahat. You can do everything. Kumbaga, lumalagpas ka na sa limits mo. And sometimes, hindi mo na kasi napapansin, stop ka lang, pero nagagawa mo na yung trabaho ng supervisor. So, doon na kami nag-a-appoint, or may aalis na, stop. Kunwari, aalis ako, or aalis supervisor, kailangan namin mag-hire. So, syempre, doon na kami titingin kasi yung mga staff. Magbibigay kami ng oras or time para mas-check kasi yung mga staff na qualified. Diba? Promote. Actually, ako na-promote ng Ano po kayo natin? waiter. Pero kasi, share ko na lang din. Yung background ko kasi, I'm ex-abroad. And sa abroad kasi, naging waiter, supervisor, managing unit. Ganun lang, paikot-ikot lang. Pero ako kasi, dahil ko sinasabi, gusto ko mag-start sa baba. Ayoko mag-start agad mataas. Kasi hindi ko pa kabisado yung kung anong meron sa company. Kung build na yung company. Pero kung yung company is ginagawa lang din, tapos kasabay lang din namin mag-off, siguro pwede ako mag-start kasi ako na yung gagawa mga rules and routine, tapos depende na lang sa company, ano susundin na. Bago mong pasukan yung isang bagay, meron kang umunan. Pero kahit nga, dahil isang industry lang naman yung pinakasukan ko from my childhood na gawin ko. Ito na yung issue. Or last question. Ano po yung effectiveness nun? Or paano niyo po namin measure yung effectiveness sa employee and leadership para ma-develop po yung company?
Syempre, like, everyday na may huddle kami, like, silang tinatanong about our product, analysis ng product. Kasi, naman araw-araw, maaalala mo, minsan makakalimutan yan. So, kailangan knowledge of the product. And syempre, lahat ng training namin, pinapaalala ko sa kanila para hindi sila magkamali. Zero mistake. Pero, like I said before, ang pagkakamali ay okay at normal lang. Kasi dinadaanan talaga ng tao. Hindi mo na pagdaanan yan, hindi mo na maitatama yan. Pero ako kasi, sa ugali ko, bago pa natin madaanan yan, tinatama ko na. So, yun yung mali din sa akin. Sabi ko, yung mga staff, kailangan nilang madaanan yun para sa kanila, hindi para sa... Kasi kung wala na ako, ay, nag ko na yung tinong sa akin yung survey ko, alam ko na. So, mga ganong mga small things lang, nagiging effective din yun sa kanila para, yun, matuto, mag-growth. Parang nagtitrain ko. Well, kasi, ang interview, nari ako nag-interview, laging sinasabi na, yes sir, I'm willing to learn. Araw-araw na pagpasok na sa school, di ba araw-araw di kayo natututo? Ganon din sa trabaho. Araw-araw na pinapasok nyo rito, sa trabaho, iba-iba yung na-experience nyo, natututo pa rin kayo. Kasi kung ayaw nyo na matuto at na-stuck lang kayo sa gusto nyo, ano na kayo, hindi na kayo mag-growth nyo. Eh ano bang function meron sa trabaho? Halimbawa, example na lang ang restaurant. Meron tayong dishwasher, kitchen, assistant, mas pataas sa pataas, maging head chef eh. So, kontento ka na si dishwasher habang buhay ka na ng dishwasher. At pag nagkapamilya ka, tapos isawagin, kulang na. So, you need to learn. Papaalala ng lahat sa'yo kung ano yung mga pinag-aralan mo, ano yung mga tundihan mo, para ma-master nyo na sila. Tapos, may bagat kasi. So, pag well-trained na kayo at fully, ano na kayo, pwede na kayo yun. So, yun nasa, yun na lang po kayo sir na if-encourage mo yung mga employee na mababaka po. Bilang manager kasi, like I said before, there's two ways of managing a person. Meron tayong tinatawag na leader and the boss. So, dun lang, para ma-encourage mo yung mga staff, pumasok araw-araw. Pag boss ka kasi, utos ka rito, galit ka doon. Pag leader ka, tinatama mo yung mali nila, same time, inaangat mo sila. Diba? Sabay-sabay yung mga. So, doon pa lang, na-encourage nyo sila para pumasok araw-araw. Kasi, hindi ko rin sila, inaano dito, parang hindi ko rin sila pina-practice na pumasok araw-araw dahil kumikita sila ng sumashout. Pina-practice ko din sila na pumasok. Mag-enjoy. Kasi dito, family kami. Hindi kami magkaka-co-workers. No. We're family here. Pero, siyempre, pumunta ka dito para mag-trabaho. Trabaho ka. Labas tayo? Talong ko? Oh. Thank you. Thank you. Thank you.